Hindi ako. Bakit ka tumatawa? Hindi ako tumatawa. Kitang-kita ko na tumawa ka. Ay, sige na nga. Mukhang inaantok na rin si Chansey. Unahin ko na siyang dalhin para magpahinga. Huwag kang umalis. Tumira ka muna sa bahay ko ng ilang araw. Sa bahay mo ako titira. Tamang-tama. Pwede rin nating pag-usapan si Seven. Andito pa ang bata. Saka na natin pag-usapan. Yung nangyari 7 taon na ang nakalipas. Pagiging matapang. Ay, mali. Nabulag sa pagnanasa. Mali rin. Basta, kalilimutan mo na lang. Hindi ko makakalimutan habang buhay. Ikaw, Mama, pupunta kami sa bahay ni Tito G. Mananatili kami ng 2 araw. Mabuting tao si Tito G. Gustong pumunta ni Chansey. Talagang wala akong magawa sa'yo. Kung ganon, Ginoong G, susundin kita. Makikituloy kami ng 2 araw. Tamang-tama. Mag-usap tayo. Hindi abala. Hindi talaga abala. Nagawa na lahat. Huwag kang mag-alala, senyorita. Sapat ang gamot na inilagay sa alak. Siguradong si Professor G ay mapapainom at mahuhulog sa iyong kagandahan. Umalis ka na. J. Chengsao, sa pagkakataong ito, hindi ka makakataka sa akin. Hi, Professor Jai. Ito siya. Ito si Jasmine Huang, isang kilalang iskolar, tagapagmana ng mayamang pamilya Huang. Tagapagmana, sa harap ni Professor Jai, ako ay parang, isang alitap-tap lamang. Kamusta, ako si Jasmine Huang, tagahanga ni Professor Jai. Kamusta, Jayang Wanning? Hindi ko pa kailanman nakita, si Professor G na may kahit anong babae, na nakatayo ng ganito kalapit. Pero itong ate, mukhang, mas matanda sa akin ng marami. Hindi ko alam kung sino itong ate. At anong relasyon niya kay Professor J. Si Wanning ang asawa ko. Wow! Teka, hindi ako. Tulungan mo akong ayusin ang gulong ito. Pakiusap, ate. Sige na. Ako ang asawa niya. Asawa. Akala mo ba tanga ako? Professor Jai. Huwag mong isipin na basta na lang. Maghahanap ka ng kahit sino para maging asawa mo. At mapapaniwala mo akong sumuko. Ang dami nang humahabol sa'yo. Ang ate na ito, mukhang, hindi bagay. Sa pagkatao ni Professor J, anong ibig mong sabihin? Ako ang may kasalanan. Hindi kita naalagaan ng maayos. Hindi kita nabili ng maganda at marangyang damit. Nagpapababa ng tingin ng iba sa'yo. Tinitiyak ko, hindi na mangyayari ulit. Tama na. Professor Jai, hindi ako naniniwala sa pagpili mo ng asawa. Ang pangit nito, pero kahit na, alam kong umaarte lang kayo. Naiinis pa rin ako. Para maiwasan ang pagkawala ng kontrol, aalis na muna ako. Sandali lang. Ang alak na ito, dahil kapatid kita, bigay mo ito sa asawa ko. Hindi rin naman, masasayang ang iyong hangarin. Ako na ang tatanggap nito para sa kanya. Ang bango. Hindi ko akalain. Marunong ka palang magluto. Noong nag-aaral sa ibang bansa, mag-isa lang ako. Kaya natuto akong magluto ng ilang beses. Mukhang maganda itong bote ng alak. Sayang naman kung masayang. Bakit hindi? Mag-inuman tayo ng kaunti. Nakakainis, hindi ba? Kahit hindi mo ako gusto, ayos lang. Pero naghanap ka pa ng isang matandang babae para insultuhin ako. Naiinis ako ng matagal. Lagi kong nararamdaman na parang may kulang.
Pero, hindi ko maalala kung ano. Naku, may gamot ang bote ng alak na iyon. Hindi ba't sinabi mong mag-uusap tayo pagkatapos kumain? Bakit pati sa bahay mo, lugar para mag-usap, kailangan pang maglakad ng ganito kalayo? Malapit na ba tayo? Malapit na. Nandito na. Bilisan mo pa. Baka nga naman, nainom na nila ang bote ng alak. Kailangan nating makarating. Bago umepekto ang gamot, kailangan nating makarating sa bahay ni Ji Chengsao. Sigurado ako, hindi ko pwedeng hayaan ang matandang babae na iyon. Talagang makipag-ugnayan kay Ji Chengsao, na magkaroon ng kahit ano. Ang ganda dito. Sa buong buhay ko, wala pang naghanda para sa akin ng ganitong sorpresa. Salamat sa iyo. Kung gusto mo, lagi kitang ipaghahanda. Parang sinasabi natin, na parang tunay na mag-asawa tayo. Ako lang naman, ang nagprotekta sa'yo mula kay Huang muli. Huwag mong samantalahin ito. Pero totoo namang may anak tayo. Ano mo nalaman? Inamin mo na. Si Chayansi ay anak mo. Pero sinabi ko na sa'yo 7 taon na ang nakalipas. Hindi mo kailangang managot. Hindi ba ito ang pananagutan ko? Ay paghangad. Makukuha kita. At pagkatapos ay kasama ka. Alagaan si Chansey. Lumayo kayo. Hindi pwedeng dumaan. Kung hindi kayo aalis, si Ji Chengsao ay kinain ng matandang babae. Ang lahat. Galit na galit ako. Hindi pwede. Ano nang nangyari sa'yo? Hindi naman ako gumamit ng lakas. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Kumusta ka na ba talaga? Okay ka lang ba? Masakit ang puso ko. Masakit ang puso ko. Tingnan ko nga, baka natamaan kanina, o nasugatan. Wala kang sugat. Niloko mo ako. Ang hinawakan mo ay abs. Siyempre matigas iyon. Puso. Nandito. Ito ang tibok ng puso ko. Naririnig mo ba? Narinig ko. Anong nangyari sa'yo? Huwag mong sabihin, gusto mo na naman akong lokohin para mahawakan ko ang abs mo. May mali. May problema sa alak na iyon. Alak. Hi, Professor Jai. Nilagyan ng gamot ang alak na iyon. Ang lakas ng loob niyang lagyan ka ng gamot. Kasalanan ko ito. Pinilit pa kitang uminom ng alak na iyon. Anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Huwag kang mag-alala. Kaunting gamot lang ito. Kaya kong tiisin. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ikaw. Bigla kong naalala. Yung bot ng alak. Ininom ko rin. Mukhang umepekto na rin ang gamot. Ngayon, hayaan mo na lang na ikaw ang tumanggap, kapatid. Tulungan mo si ate.
Kasalanan ni Ji Chengdu lahat yan. Halos madurog ako. Bakit ang galing mong sumigaw? Sigurado akong kagabi yan. Sinasabi ko na ng sobra-sobra. Ang nakakahiya naman. Ji Chengdu. Narinig ko na si Ji Chengdu, ang pinakabata na nanalo ng internasyonal na parangal sa matematika, gaya ni Hafei, sa mga nangungunang universidad sa ibang bansa. Pati naulit ko, ayaw pa rin siya pumunta. Sabi nga, pangit pa siya. Si Jiang Wanning. Bakit mo nilalay ang isang alamat? Nanay, gising ka na ba? Ha? Anong nangyayari? Ako at si Tio G ay maglalaban. Pwede ka ba maging hurado para sa akin? Ha? Labanan. Asawa, andito ka na. Sandali lang. Sino ang asawa mo? Ikaw. Pupunta ako para sabihin sa'yo, ikaw si Ji Chengdu, isang paborito ng langit at bata pa. Hindi mo kailangang habulin ako, basta isipin na walang nangyari, hindi tayo bagay. Hindi mo ba sinabi kagabi, na bagay tayo? Kailangan mo ng tatlo, ha? Nandito pa si Chansey. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Kailangan pang makipaglaban ni Tianxi sa kanya. Gusto ni Tianxi na makipaglaban sa kanya. Ano ang tiyak na laban? Gusto ni Tianxi na makipagtagisan sa kanya sa matematika. Ito ang lakas ni Tianxi. Ngayon pag-usapan natin, ang mga patakaran ng laro. Ito ang madalas kong nilalaro, isang laro ng numero. Hindi mo ako matatalo. Subukan mo, may isang bungkus ng candy sa mesa. Pwedeng magtakda ang isang panig ng kabuuang bilang ng candy, at pati na rin ang saklaw ng bilang na kukunin para sa sarili. Ang kabilang panig ang unang kukuha. Sa bawat round, pareho, ay palitan sa pagkuha ng candy. Maaaring pumili ng anumang bilang ng candy sa loob ng itinakdang saklaw. Sino man ang unang makakuha ng huling candy, ay siyang panalo. Naiintindihan mo ba? Magbibigay ako ng mga patakaran. Kabuoang candy, maari. Mayroong candy, 1,203 piraso. Hanggang ilan? 28. Unang round ko, unang kumuha ng 14. Sino ang mananalo sa huli? Oy, sandali lang. Isa lang ang kuha mong candy. Paano malalaman ni Chansey ang resulta? Hindi ba't ang laro ay hanggang sa huli mong malalaman ang resulta? SHH. Isang round lang ang sapat na. Pwede mong gamitin ang utak para hulaan ang huling resulta. Panalo ka. Hindi ka siguro nagkamali, di ba? Magbigay ka pa ng isa pang numero. 15,560, 17 at 80. Hanggang ilang lang? 13 at 18. Una kunin ang 6. Sino ang nanalo? In 2. Ikaw ang nanalo. Paano ka nakapagpasimple ng ganito? Mataas ang iyong talento, kahit na mas mataas pa kaysa sa akin. Pero tiyak na hindi ka kasing bilis ko. Gusto mo bang malaman? Bakit? Gusto. Tawagin. Tatay. Tatay. Binigay sa'yo ni Langit. Bakit ka ganyan sumisigaw? Dali, hiyain mo. Tawa ka pa. Kasalanan mo yan. Hindi naman gulong si Langit. Ganun talaga siya, tatay ni Chansey. Paano mo nalaman? Matagal nang nalaman ni Chansey. Palagi ninyong sinasabi na 7 taon na ang nakalipas. Hindi ba si Chansey ipinanganak 7 taon na ang nakalipas? At ang galing niya sa math, mas mahusay pa kaysa kay Chansey. Hindi siya biyayang ama mula sa langit. Sino siya? Medyo tinanggap ni Tianxi na ikaw, pero ang nanay, nitong mga taon, alam mong mahirap alagaan si Tianxi. Huwag kang gagawin masama sa nanay sa hinaharap. Alam mo ba? Oo, alam ko. Sa wakas, may tatay na si Chansey. Ang pakiramdam na may tatay ay ang ganda talaga. Mama, halika na. Nandito si tatay at nanay. Hindi ako pumayag na makasama ka. Kailangan ko pang mag-isip-isip. Si mama ang pinakamaganda. Sa wakas, binigay na sa'yo ng langit. May mga magulang ka na. Ang pakiramdam ay ang saya. Amang masungit, nasisiyahan ka ba sa inyong dalawa lang? Nasiyahan ka ba sa inyong mag-asawa? Tingnan ka ba ng biyenan mong babae? Okay naman. Nang sinabi ni Wanning na pagkatapos kumain ng almusal, pupunta siya kasama ko para magparehistro. Ako ay may taglay na ang aking dating galing. Tandaan mo, ipapadala ko ang aking pinakamalaking apo at ang kanyang asawa upang hanapin ako. Ngayong gabi, espesyal ang aking plano para sa aking apo. Magdaos ng isang salo-salo.